Hello sa aking mga Karakaters dyan! For today's video ay ibibigay ko na yung ipinangako kong complete recipe, instruction at ganun din ang costing ng ating puto cake. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang naibigay ha kasi medyo busy ang lola nyo. So, hindi ako makapag-edit at hindi ko rin ma-delete ito sa aking files. Kailangan ko nang i-delete din ito kasi ang dami ko nang nag-aaral na naman ang files ko. So, ito, meron tayong 2 cups na cake flour. Sifted po ito ha. Then, lagyan natin ng isang sachet ng Beer Brand. O kahit na anong powdered milk, isang sachet. Diyan, half cup ng white sugar. And then, half teaspoon din ng baking powder. 1 teaspoon ng baking powder, sorry. Then, hahaluin natin. Yan, i-mix natin. And then, meron tayong 1 cup na water dito. Pero hindi po natin ilalahat ha. Utay-utay po kasi hindi po pare-pareho ang absorption, ng mga dry ingredients ng mga flour. May ibang konting water lang, malabnaw na. So, dahan-dahan po ang ating at tatansyahin na lang natin, So, ayan. And then, lagyan natin ng vanilla. So, dapat ito ay may salt. So, since na tayo ay maglalagay ng cheese at saka salted egg, ay huwag na natin lagyan ng salt. So, ito, kayo na po, ito na paano nahuli lang sa video, itong frozen egg whites ko. So, natin ito o tutunawin. So, sa bawat supot niyan ay makakagawa ng isang puto cake, na isang round. So, mga 6 to 7 egg whites yan. Ayan. So, ito, tunaw na. And then, lagyan lang po natin ng COT o cream of tartar. Kung wala akong cream of tartar, pwede po ng half teaspoon ng vinegar. Yun lang ipalit nyo. And then, ito, ibit natin. So, ayan. And then, kapag ganyan na po ang itsura niya, ilalagay natin yung half cup ng white sugar. Ayan. Utay-utay po ang paglalagay ng sugar ha. Hindi po ibubuhos lahat. Ayan, utay-utay. Para naman hindi mabigla yung ating egg white habang hinahalo. Ayan, inuutay-utay ko po ang paglalagay. Parang 3 batches ba yun o 4 batches ang paglalagay ko? So, ayan, may nagdo-doorbell. O, ayan. Kapag ganito na po, stiff na po, pero hindi naman siya dry. So, okay na po yan. So, ito yung butter mixture natin. Ito yung naging butter mixture natin na i-mix natin kayo na. Maglalagay lang tayo ng konting quantity, ng ating mirang. Ayan, para po medyo bumitaw at medyo mag-loose at hindi masyadong maganit kapag hinalo kasi bawal po ma-overmix ang ating mixture, So, ayan, ilagay natin yung kaunting portion. Ayan, medyo lumuwag na siya o medyo madali na siyang haluin, And then, utay-utay na rin po natin ilagay ang ating mirang. Marang na tuloy O yan, utay-utay po natin. And then, cut and fold lang po ang ating paghahalo ha. Yan, ganyan lang, cut, fold, yan, ganyan lang po, So, ayan. Hanggang mag-incorporate po na lahat ang mga mixture na yan. At maihalo na natin. So, ayan na po siya, So, ito meron tayong nakahandang 10 inches na round baking pan. Ilalagay na po natin ang mixture. Tamang-tama po sa isang round 10 inches yung ating ginawa. Kung wala naman kayong 10 inches, ay pwede rin sa 8 inches. Kaya lang medyo makapal. Matatagalan po tayo sa pagluluto. Ay ayoko ma-overmix, ma-overcook. Na-overcook kasi kapag magtatagal sa pagluluto. So, 2 pieces ng egg, salted egg ay inilagay ko dyan. And then, mga 3/4 na cheese lahat. Okay lang kung grated cheese ang ilagay nyo, pero ako hiniwa-hiwa ko po ang aking cheese. Kasi mamaya, lalagyan ko pa yan ng grated cheese kapag luto na. Po? So, ayan, ilagay na natin. At ito na yung ating boiling water, running boiling na yan. Running boil. So, ayan, ilalagay natin. And then, pahihinaan na po natin ang apoy sa medium heat. Po? So, ito na po yung finished product. Ayan, luto na siya. 15 minutes ko yan niluto. So, ito, ganito siya kakapal. O, ayan po ang itsura niya, And then, lalagyan na rin po ulit natin ng cheese. Gagadgaran na po ulit natin ng cheese yan. So, nasa huling bahagi ng video yung aking complete, ingredients. At saka nag-costing na rin ako doon. Hindi naman ho tayo pare-pareho ng binibilhan kaya hindi pare-pareho. So, ibinebenta ko po ito ng 350 ang isang round na 10 inches. Po? So, ayan, tinan nyo kung gaano kalambot yan. So, ayan na po, gagayatin natin. So, bahala kayo kung dadagdagan nyo pa ang cheese. Pero sa akin parang okay na yan. At kung gusto nyo rin lagyan ng filling sa ilalim, pwede po yung mga giniling na karne. So, additional, additional price o kung ano man sa costing ninyo.
So, ayan po ang costing ko. Okay, bye-bye. Thank you.